Alright, for today's video is pag-uusapan ho natin yung tungkol sa pagiging child-friendly city ng Davao City, no? So, Hall of Famer ang Davao. Lagi itong nakatanggap ng ganong award, no? So, wala nang makakatalo, in short say, no? Pag sinabing Hall of Famer, walang makakatalo, wala nang makakahigit pa na kahit sinong syudad sa Pilipinas pagdating sa usaping child-friendly city. So, ano ba ibig sabihin ng child-friendly city? Anong meaning nito sa isang syudad? Anong significance or ano ba ang ano bang meron sa isang syudad or paano natin ito tatanawin bilang isang like achievement ba talaga to? So bakit Davao City lang ang child friendly city? Bakit hindi ito nakukuha ng ibang syudad? Like alam niyo yun, so anong special sa Davao City? So ayun, tinanong natin sa Wikipedia kung what is the meaning of child friendly city. So sabi dito, a child-friendly city is a community committed to children's rights, where their voices, their needs, and their priorities are central to public policies, decisions, and urban planning, ensuring they have safe environments, quality services, health, education, and opportunities for play and culture, and protection from harm, ultimately fostering their well-being and development. It's about designing cities for all ages, focusing on equity and inclusion for every child regardless of background. Key characteristics: child participation. Children's opinion influence laws, budgets, and programs that affect them. Safe and clean environment. Access to green spaces, clean air, and protection from violence, abuse, and pollution. Quality basic services, access to good health care, education, sanitation, and justice, inclusion and equity, equal opportunities for all children, addressing the needs of the most vulnerable, opportunities to play and culture, places for play, social interaction, and cultural activities, a family and community life, support for strong family units, and community involvement. In essence, it's a city that applies the principles of the UN Convention of the Rights of the Child at the local level, making decisions with children's best interests as primary consideration, creating a sustainable and inclusive place for everyone to grow. So yun o, nakita nyo naman siguro na dito yung ganap sa Davao City. So hindi pala ibig sabihin na pag may makikita kang ganyan, mga playground, may mga free rides, mga ano ba tawag dyan, mga amusement parks na gaya nito, na libre, subsidized by the city government, ay magkakahulugan na siya ay child-friendly city. Hindi pala, no? Well, ibig sabihin mo nun, so every city can afford, no? Or maaring kahit hindi city, kahit municipality, ma-afford yatang mag-subsidize ng ganyan ito or mag-provide, no, para sa mga kabataan. Pero yung mag-provide ng safe environment para sa mga kabataan, parang hindi yata lahat afford, no. For example, sa lahat ng lugar sa Kamaynilaan, ano ba ang syudad sa Kamaynilaan ang safe ang mga batang gaya nito, di ba? Ganyan ang mga bata. Hindi lahat ng mga kabataan, no? Hindi lahat ng lugar ay safe ang mga batang tawag na ito, papasyalin, or hindi rin lahat ng syudad ay merong mga green parks and spaces, no, na pwede silang maglaro, pwede silang mag-enjoy. Lahat basta Davao City lang talaga kakaiba. So yan pala yun. Akala ko kasi child-friendly city siya kasi merong may ganito, no, free rides para sa mga bata. Hindi pala, no. Kumbaga lahat ng ginagawang policies ng city government ng LGUs ay dapat meron siyang kinalaman sa welfare ng mga kabataan. So that's Davao City. So ibig sabihin yan, ibig sabihin Davao City ang pinaka least corrupt, or kung hindi man least corrupt, at least wala talagang kurakot, no? Walang corruption sa Davao City. Kung meron ng corruption, edi at least 99.9%, no? Parang gano'n na less corruption sa Davao City. So para bang sa ano nga, safeguard na commercial, no? Can kills germs 99.9%, gano'n. So dito sa Davao City, ganyan yung level ng honesty ng aming leadership governance sa Davao City. To the point na yung mga policies, lahat ng mga ginagawa lang mga programa at proyekto sa Davao, sa syudad namin, ay meron talagang direct na
beneficiary or benefits ang mga kabataan. Kaya tinatawag Davao City na child-friendly city. So kayo ngayong mga nanonood dyan, mapa-anti Duterte at mga pro Duterte, tatanungin ko kayo, sa inyo bang lugar ay gaano ba kadami ang mga open space and public parks para sa inyong mga kabataan na mag-i-enjoy? Kung meron man, the question na naman ay, safe ba sila? Oo, meron bang mga task force sa paligid? Meron bang police visibility? Meron bang mga security personnel, no, ng inyong city na nagbabantay sa mga lugar para mas magiging safe and kampante ang mga bata, lalo na ang mga magulang, na relax sila, kampante, na kahit pa nasa malayong lugar sila, knowing na yung mga anak nila ay namamasyal, nagagala sa kanilang syudad o lugar, municipality ay safe, no? So tanong ko sa inyo ulit, wala bang mga incidenting mga child kidnapping? Oo, wala bang mga child molestation na mga kaso? Mga child harassments, no? Child abuse, wala bang mga naitatala sa inyong lugar? So, if the answer is wala, sa ibig sabihin, good, kahit paano maganda ang inyong mayor, magaling, no? Magaling ang inyong mga local government unit officials. So tanong ko sa inyo, yan ba, meron ba kayong mga ano diyan, mga children's playground? Dito sa Davao City, ang dami. Oo, lahat ng mga barangay meron yata, pagkakalam ko meron sa Barangay Mintal, Barangay Kalinan, meron din dito sa Davao, dito mismo sa may harap likod ng Sangguniang Panglungsod. Meron tayong park diyan na tawag natin Quezon Park, and meron silang mga children's play. Exclusive lang pambata. Oo, hindi pwede pasukan ng mga malaki. So, ganyan ka mahal ng mga Duterte ang mga kabataan dito. Actually, hindi lang kabataan, no? Like, para talaga sa lahat. Pero siyempre nga, ang mga bata kasi walang lakas, walang kapangyarihan, walang boses, walang tinig. Kaya, city government na natin ang bahalang gagawa noon. Di ba? Yung atin ng mga LGU officials ang bahala para sa mga bata in behalf, di ba? Ganun kaganda ang governance ng Davao City. Isipin niyo lang, ganito, mga Duterte ang magiging leader sa buong bansa. For example, Presidente Sara Duterte, Vice President Basti Duterte. Tapos, wala ng congressman, tanggalin na yan, dapat i-abolish niya kasi mga walang kwenta congressman, totoo yan, puro mga magnanakaw. Bilang lang siguro mga 4, 5, 6 o 10 lang yung hindi magnanakaw dyan. Ano pa? Sino pa? Tanggalin yung governor, parang kailangan yata ang governor, no? So mga governor sa bawat lugar. Governor sa Luzon, governor sa Visayas and Mindanao, iisa lang, no? Duterte din. Sino bang governor sa Luzon? Gagawin natin governor si Omar Duterte. Sa Visayas magiging governor ay si Rigo Duterte. Sa Davao City naman ang magiging governor si Kitty Duterte. Hindi natawa ko kasi nadama yung bunso. Tunay kasi bata pa yan si Kitty Duterte. Pero matalino ha, nag-aaral yan no. Matalino Duterte, nananalaytay sa kanyang dugo, no. Beauty queen ang nanay, strong leader and very effective ang kanyang tatay, no. So ano pa bang hahanapin natin pag si Kitty Duterte ang mag-lead, di ba? Siyempre the best. Pero yun nga lang, ako yung natawa na nagigilty kasi yung bata na yan, si Ma'am Kitty dapat mag-i-enjoy pa sa kanyang pagiging estudyante tsaka pagiging dalaga. Yun, binigyan na natin ng responsibility. Diba? Pero soon, di ba? Malay natin kung willing na pala siya o kumbaga feeling niya bored na siya or parang kota na siya sa pagiging dalaga, tamad na siyang mag-party-party, tamad na siyang makipag-socialize sa kanyang mga friends, pwede na siya maging governor ng Mindanao, di ba? So yun, lahat ng mga mayors din dapat appointin ng mga Duterte. Duterte lang dapat ang mag-appoint. Ganon yun. Para secured, no? So ibig sabihin kung gaano kaganda ang pamamalakad sa Davao City, ito rin ang magiging estilo ng inyong mga lugar. Di ba? Ang ganda kaya, di ba? Mga bata, nag-i-enjoy, mga magulang din. Hindi man sila nakasakay sa ganyang mga, may mga sumasakay nga, may mga tatay, Saan ka pa niyan? Hindi man kagaya sa Luxembourg ang Davao City, hindi man kagaya sa Singapore ang Davao City or Brunei na walang mahirap. Lahat mayaman. Milyonaryo lahat. Hindi man ganyan ang Davao City kasi nga 2 million population dito, tapos yung aming GDP ay nasa lang 500 billion plus pesos, no? So ibig sabihin kung i-divide yan per person,
Hindi pa rin siya ganun, hindi pa rin maituturing na ganun kayaman ang bawat individual dito. Pero alam nyo, ang yaman namin dito sa Davao City ay hindi naman talaga din pera lamang, no? Kundi mayaman ang Davao City pagdating sa peace of mind. Yan na nga sa mga magulang, mga parents. So kahit paano, meron at least ano sila, kampante sila, komportable na kahit nasa malayo sila natatrabaho, yung mga anak nila na namamasyal, ganyan yan, no? Mga maliliit, di ba? So mga tatay, ang tatay niyan, no? Nanay lang kasama. O ilan ba ang ano, o baka ate lang 'yan, di ba? So kasama yan mga bulilit, o mga maliliit lahat, o 5 piraso. So yung mga magulang yan, panigurado, kampante, kasi kahit pa babae yung alalay or yung bodyguard or babae yung sinamahan nila, at least alam nila na sa Davao City safe ang mga anak nila. So ganun lang yun, no? So mayaman kami dito when it comes to peace of mind. Mayaman kami sa mga Duterte, mayaman kami sa serbisyo nila. Abunda, no? Abundant ang Davao City sa mga ganong blessings. Magandang hangin, livable city, kasi nga hindi lang dahil sa safe ang Davao City, kundi livable siya dahil yung aming air index quality malinis. So yung mga asthmatic dito pwedeng tumira. Kunyari mayroon kayong kamag-anakan dyan na asthmatic, tapos parang mamamatay na sa ano, laging inaatake sa asthma dahil sa pollution. Punta kayo ng Davao, safe kayo dito, lalo na kapag Pasko, New Year. Sa inyong lugar, ang daming ingay, di ba? May mga fireworks display. So nagkukos yan ng super mega one big time pollution, no, sa inyong lugar, sa inyong hangin. Pero punta kayo sa Davao City, hindi nyo yan ma-experience dito. Kasi nga, napakalinis ng aming syudad. Walang pinapayagan na magpaputok nun dito sa Davao City. Sa Amal, pwede. So, oo, boring para sa iba, pero sa aming mga taga Davao City, naging parte na siya ng aming kultura. So, mas safer para sa mga bata, sa mga may asthma ang Davao City during Christmas and January, New Year. And of course, hindi na sa mga bata, pati sa mga aso, pusa, no, sa mga pets. Safe ang Davao City para doon sa mga, kasi hindi sila nasistress. Oo, sa mga paputok.